Susunod na magtatanong ay si Engineer Josette Cortez. Good morning, everyone. I'm Engineer Josette Cortez, representing the business and commerce sector. My question would be, with the influx of investors in the city, which is a good sign for the city, there is a major concern with regards to the efficiency of power supply and water supply, and even bringing of goods through sea transport. May we know for your plans how to improve these concerns, because this really affects the tourism industry, which is a major revenue earner of the city. Totoo po yan. Talagang malaking problema natin sa kuryente. As a matter of fact, noong panahon namin, hindi nangyayari yung ganito katagal na brownout. Dahil nag-form tayo ng isang Energy Commission. Sa konting brownout lang, tatawag na tayo ng mga opisyalis galing Manila at pag-usapan ng problema. Ngayon ay napabayaan na yan. At nakikita natin yung nakita namin problema noon. Hanggang ngayon, existing pa. Kagaya problema, yung ating transmission tie line. Magmula niyan sa Irawan hanggang Tinigiban. Ang capacity dapat yan, 65 kV. Pero ang nabibigay lang yan ay 13 kV. So hindi talaga enough. Kaya kahit na pagbigyan nila yung kontrata ng DMCI na 25 megawatts, hindi rin kakayanin ng tie wire. Ganon din ang problema natin, yung quality ng generation from Bakungan to Lamugan. Bagsak ko dyan, low voltage. Kaya yung mga nagtayo ng hotel doon, lalo na yung Astoria, nagre-reklamo dahil hindi nila magagamit yung kuryente dahil mababa ang voltahe. They have to use their generators, very expensive. At isang turn-off yan sa mga investors. Thank you. At kay Ginoong Bayan. Ang nasasabi po ni Ginoong Edward Hagidon ay problema nung unang panahon na 20 taon hindi nasulbar. Tandaan natin na tayo, 2 taon at 6 na buwan pa lang. Hindi natin maasikaso yung ganyang kalaking problema in so short a time. Pero gusto ko ibalita sa inyo na tumutulak tayo na magkaroon tayo ng waste to energy na project. Meron na tayong proponent at nagkaroon na ng initial processing. Siya ay na-consider ng original proponent para sa waste to energy, yung post-works. Na yung waste i-convert sa energy, makakatulong in many ways. Dahil una, yung ating landfill hindi na natin kailangan magbukas pa ng bago. Pagkatapos mababawasan natin yung environmental problems tulad ng leachate, mga gases na nai-emit nito. Dahil itong waste gagamitin pag-produce ng kuryente sa mas mababang halaga. Renewable ito at ito ay hindi tulad ng wind o kaya yung hydro. Ito ay 24/7 na kuryente.